Hello guys! Ako si Kid Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo nitong bago release ng Itel. Ito ang S23 Plus. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetic, specs. Tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Dito sa maliit na box sa likod, nandito itong SIM ejector. Ang pros, pag Itel, lagi yan merong kasamang earphones. So may idea na ako, wala itong slot para sa 3.5 jack. Kasama rin itong sync cable o charging cable. Ito ay USB Type-C. Dito sa left side, may box ulit na mas malaki. So nandito itong warranty guide. At itong phone case, frosted case na babasagin ito guys. So guys, nakahiwalay dito yung power brick. Ito'y supported ng 18 watts. Cons, kung sa SRP na 7,499 pesos or 8,999 pesos, sana at least 33 watts man lang ang linagay dito. Dahil kaya naman ng ibang brand na halos kasame sa presyo. Cons ulit, yung package charger, yung quality ay parang ka-level lang ng mga replacement charger na mabibili mo online. Kumpara sa Infinix at Tecno, mas maganda ang quality nun. Pero may kasama naman itong tempered glass. Tingin ko tama lang ang ginawa dito dahil mahirap maghanap ng tempered glass para sa curved screen. So nag-charging speed test ako. Nag-start ako sa standard na 20%, na full ito ng 1 hour at 53 minutes. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Itong na-unbox natin, ito yung color na Lake Cyan. Available din ito sa Elemental Blue. Yung back panel, frosted finish, kaya di ito kapitin sa smudges at gas-gas. Plastic lang ito guys, same din ng frame. Pero ang pros, kahit plastic yung back panel ay premium itong hawakan. Minimalist yung design, di ito mukhang mumurahin. Next, boot on na natin. So nag-boot on na siya, isang napansin ko meron niya nakalagay na screen guard or screen protector mismo dito sa screen. So guys, dahil ito ay curved screen, ganito ang itsura ng screen at frame. Nakiuso na rin ito sa ganitong merong notification sa bandang selfie camera or tinatawag na dynamic bar. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.78 inch na punch hole screen na Full HD Plus na AMOLED display. Pro sa ganitong SRP ay panalo dahil AMOLED ang linagay dito. Kadalasan kasi ay nasa 10K pataas pag AMOLED. Pero ang con sa refresh rate ay 60Hz lang ang nandito. Meron lang option sa Ultra Touch kung fast or low sa motion speed. Pero hindi ko alam kung may kinalaman yan sa speed. Sa Widevine, meron itong security level na L3SD. Ang network nito guys ay 4G LTE. So nagtest ako dito kung working sa dito SIM. Good news dahil compatible. Same din sa GOMO SIM at test na rin natin sa data speed. Sa selfie camera naman ay 32 megapixel na meron niyang LED flash. Ito ang sample ng 32 megapixel. Sa ngayon, isang variant pa lang available, yung 8256 sa regular price na 8,999 pesos. Pero ngayon, for sale ito na 6,999 pesos. Pero minsan mas mababa pag nakasale. Yung 8GB RAM nito guys, meron niyang Fusion RAM to create additional RAM na makakapili ka kung plus 3, 5, or plus 8. Sa hindi pa nakakaalam paano setup ang extended RAM, punta ka lang sa settings, hanapin mo itong special function, select mo itong memory fusion, pili ka lang dito ilang plus ang gusto mo. After mong maselect, magre-restart yan. Ayan, dahil plus 8 ang pinili natin, meron na tayong 16GB of RAM. Balik tayo sa specs. Itong Itel S23 Plus, ito talaga ay dual rear camera na alam naman natin ano ang pinaggayahan. Ang main shooter nito ay 50 megapixel at AI lens para sa secondary camera. Ito naman ang LED flash. So guys, ito ang sample ng pictures. Meron tayo dito sa indoor, outdoor, at low light. Meron din itong night mode.
Sa video settings, meron tayo dito 720p at 1080p na meron lang 30 fps, wala nang iba. Pros, maganda ang video stabilization dito. Ramdam mo talaga. Meron din tayo sample para sa steady lang. Ang video zoom nito ay hanggang 10 times. Dagdag details ko lang. Sa right side naman ay yung volume rocker at power button / on-off switch. Wala tayo ditong fingerprint scanner dahil nasa mismong screen yung scanner. Sa ilalim naman tong speaker grill, charging port, primary mic at nandito yung SIM tray. Dual SIM pero medyo bad news dahil wala ditong SD card slot at wala rin tong slot para sa 3.5 jack. Sa mga naka-earbuds, di naman ito big deal. Pero ang importante, meron naman kasamang earphone so di ka nabibili kung gusto mo talaga ng wired lang. So isang speaker lang meron tayo dito. Ito ang sample ng tunog ng speaker. Ang chipset na nandito ay yung Unisoc T616 na ang performance score ay... Balik tayo sa specs. So guys, check natin anong available na settings sa dalawang sikat na game apps. Mag-game test na rin tayo. So ang settings ko dito ay tinodo ko na. High sa frame rate at medium naman sa graphic quality. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing. Ako si Kuya Gizmo, peace!